dinidefine ng batas. Unang-una, meron tayong konstitusyon. Sabagay, alam natin na ang batas, una muna ay ang batas na mula sa ating Panginoon, ang divine laws. Na ngayon, isinasali naman ito sa natural laws, yung batas ng kapaligiran. At ito naman, ginagawa ng anumang lipunan na ito ay ilagay sa mga saligang batas at iba pang mga batas na ginagawa ng, halimbawa, ng Kongreso. In other words, for a secular government, that is a non-religious government, okay, for a secular government, ang batayan ay ang saligang batas, ang ating konstitusyon. Wala tayong, yan ang panguna. Lahat ng lipunan, pag hindi umaayon sa batas, ay siguradong mawawasak. Okay. At yung ang mga mamamayan ay magkakaroon tayo ng talagang chaos and gulo. Okay. I know and I realize that, and I'm one with you in saying that ang isang demokrasya, ang malayang mga mamamayan at siyudadano, kung walang pundasyon ng rule of law, that the law is the supreme arbiter, siyang nangangasiwa sa lahat ng pakikitungo ng pamahalaan at ng mga siyudadano at ng bawat isang individual kung paano silang nakikitungo, yan ay matatagpuan sa ating saligang batas. Tama. At pagkatapos ng ating saligang batas, na andyan na yung iba pang mga batas na isinasagawa ng legislatura. Tama. Okay. Ngayon, dito, ang question dito ay ganito, no? Kung ang tingin ko ay mali yung batas, anong pwede kong gawin, anong dapat kong gawin? Kung ang tingin ko, dahil sa batas, hindi ko magagawa itong ginugusto ko na akala ko ngayon, napakabuti sa bayan, ano ang pwede kong gawin? Ako ba ay malaya na pwedeng lumabag sa batas at isatabi ang batas? Hindi maaari. Hindi maaari. Dahil pagka hindi na tayo sumusunod sa batas, kanya-kanya tayo, iba't iba tayo ang ating pananaw. Talagang ito ang kung tawagin ay gulo. What about, paano pumapas? At maganda ang ating lipunan sapagkat tayo ay kung tawagin ay demokrasya. Merong mga tao na gumagawa ng batas at nagpapalit naman ito kung kailangan. Sila ang nag-aaral. At meron naman tayo, itong kung tawagin natin ay legislative, meron naman tayo na nagpapaganap. Pero ang pagpapaganap niya, kailangan ayon sa batas. Okay. Ngayon, pagka nagkaroon ngayon ng pagkakaiba ng pananaw o pagtingin, kaya tayo meron naman na kung tawagin itong ating mga hukuman. Oo. Iyan naman ang maghuhusga. Iyan naman ang hahatol at magsasabi kung paano ipagaganap ang batas na ginawa ng mga o kaya ang ibig sabihin ng batas na siyang naganap. Yes. Ngayon, kung meron ako, ayaw kong isang bahagi ng isang batas, tama ba yung labagin ko yung batas o kinakailangan na kung talagang merong batayan, baguhin yung batas? Tama. Pero hanggang hindi na babago yung batas, ay kailangan sundin natin yung batas. Uy, mahalaga yung sinabi mo, Kadodo. Pero sinong unang dapat kumilala ng katarungan ng batas? Ang nagpapaganap. Siyempre yung nagpapaganap, ang kailangang magpaganap. Subalit dito, ang kanyang pagpapaganap ay dapat iayon dito. Hindi sapat na magkaroon ka ng magandang layunin. Na sa tingin mo, maganda yung layunin mo. Hindi mo maaaring sabi, basta makuha ko lang ito aking gusto. Kahit anong gawin ko, tama. Hindi maaari yun. Sabi nga, the end never justifies the means. Paano naman? Kung suportado naman ako ng taong bayan. Hindi. Ang importante Ibig dito... sabihin ba nun, maski na dala ako ng taong bayan, hindi ko pwedeng labagin ang batas? Ang batas ay, sabi ko nga, ito'y nakatuntong sa katotohanan. At ang katotohanan ay katotohanan kahit marami ang hindi nasang-ayon doon. Marami o konti? Oo. Nung una, halos lahat ng tao naniniwala ang mundo patag. Hindi bilog. Pero ang katotohanan naroon pa rin. Ang daming nasawi dahil sa lumabag sila doon sa akala ng mga relihiyoso na patag ang mundo. Kaya nga, ganito yan, Pinsan Ray. Una muna katotohanan. Kung ano talaga ang ayos ng mundo.
Pagkatapos, ito ngayon, isa sa batas. Ang batas, kailangan ayon sa katotohanan. Pag wala ka ngayong batas, magkakagulo tayo. Kailangan mo ang batas para magkataroon tayo ng kapayapaan. Pag meron tayong kapayapaan, saka lamang tayo magkakaroon ng pag-unlad. Kaya sabi nga natin, hindi tayo kailanman magkakaroon ng kapayapaan, pag-unlad, pagkakaisa. Kung hindi tayo susunod sa batas. At may respeto sa batas. Kung wala tayong katahimikan. Wala naman tayong katahimikan kung wala tayong batas. At wala naman tayong batas kung hindi sa... Okay, pero matanong ko si Kadodo, what about popularity? What about, sa survey, ganito. Sangayon, suportado ako. Hindi yung popularity, alam naman natin, ang tunay na batayan ng katotohanan. Hindi ang popularity. Ang popularity, pagka ikaw artista, popular ka. Kanya ka nanalo sa sila na sa halalan. Hindi ibig sabihin, lagi kang tama. O kaya, alam mo kung ano yung ginagawa. Tama. Yan. Kaya ibig sabihin, ito ngayon, kaya halimbawa, etong sa impeachment, tayo isa sa iilan. Ano bang ginawa mo doon sa resolusyon, Kadodo? Ang nangyari, hindi ako pumirma. Bakit? Dahil unang-una, hindi naman namin nabasa. Tapos mayroong nung sinabi Mayroong sa amin... bang batas doon na nababasa sa Kongreso? Kasi balita ako doon sa Kongreso. Basta pumirma ka na lang. Pag sinabi mong pwede ko bang basahin at pag-aralan, nagagalit daw yung ibang mga sponsor. Ikaw naman, basa-basa ka pa. Pag ikaw mayroong batas na gusto, huwag ka lumapit sa akin. Pero meron tayong tungkulin at merong dangal na dapat namang isulong ng ating mga mambabatas. Hindi ko sinasabi na sa pagkakataon ito hindi yung ginawa. Subalit ang masasabi ko naman, halimbawa dito sa impeachment, ito ay labis na mahalaga na kailangan ito ay talagang pag-aralan, ating suriin, ating pag-usapan, magtanong tayo, kumonsulta tayo. Subalit pag sinabi sa iyo, ito. Pirmahan mo lang. Wala tayong tanungan dito. Wala tayo ditong konsultahan. Wala tayong debate. Basta't pirma. Pero ipaliliwanag naman. Ito naman ipinaliwanag. Subalit, labis, ito na, pag ang pinag-uusapan dito ay papaano paalisin ang namumuno ng kataas-taasang hukuman ng ating bansa at lipunan. Itong bagay na ito ay labis na mahalaga na kailangan natin sundin dahil ito mismo ang pinakaugat ng ating lipunan at ng ating pamahalaan. Tanong ko sa'yo, if I might interrupt, tingin mo ba, yan ay dapat gawin kasi mabuti, kasi masama yung liderato ng Korte Suprema? Parehong proseso, dapat pag-aralan at masinop na pagsisiyasat bago magpirmahan ng impeachment? Oo naman, tungkulin naman yan. Tungkulin natin yan. Dahil yung impeachment, sabi nga, ito ay isa sa mga pinakamahalagang batas na nandidiyan sa ating saligang batas. Ito ang masasabi natin na tunay na isa sa mga matinding haligi na kung saan ang ating lipunan. Tsaka hindi lang question siguro ng paramihan ng numero, although sinasabi nila political process ang impeachment. No? But there must be substance behind it that has been carefully studied. Okay na yun. Kahit dahil nasa batas din na kailangan ng ganitong kadami ang pumirma bago matuloy ang impeachment. O bago ma-impeach ang sino mang mga impeachable officers. Pero ang kuha ko lang kahit ano ba, pagkamahalaga, ay hindi naman maaaring basta-basta pipirma ka nang hindi mo man lamang nababasa. Maski na ito, posisyon ng partido. At saka, yung bang sasabihin kaagad na, wala na tayo ditong no debate. Choice. Oo. Pero masasabi ko naman, ano naman sinabi? Sinabi naman, kung ayaw nyo pumirma, wag. Kaya nga lang, nung tinanong ko, ito na nga lang, pagka pumirma ka, kasama ka ni Pinoy. Pero pag hindi ka pumirma,
kalabang ka ni Pinoy.